feedbacks and the consensus of majority of what's happening. So, for his information and knowledge also. Pero it's a normal father and son relationship. Magtatay kami kasi yung yun naman siya naman yung model ko eh. So, siya yung tinitignan ko lagi eh. Kasi, of course, lahat nung batikos sa kanya, hindi siya nag-aaral, hindi nag-English, hindi nagsasalita. Chairman daw siya ng committee on silent, diba? So, of course, everything, those things are, tumatagos din sa amin. So, but, it's part of his job. And we understand that as kami rin, ako as a politician din, so it's part of our job, kasama yan, but of course as a son. So, ang lagi naman niyang binabanggit sa akin is, sa aming magkakapatid is, so we already know kung ano yung pagkukulang, ano yung mga kailangan, ano yung dapat. So, baka on our end, through us, as our tatay, tatay namin, hindi lang magulang namin, so through pagsusumikap niya, so maiayos namin, mapunuan namin yung kanyang pagkukulang, which I think we did naman. That's why nung gumraduate ako noong 2024 on my doctoral degree sa Pamantasan Lungsod ng Manila, so I told him na regalo ko to sa iyo. This is my gift to you, as you ask us. Kasi di ba sinasabi nga nila kung meron man daw pwedeng ipamana. Sinasabi niya sa akin yung lagi. So kung meron man akong pwedeng ipamana sa iyo na hindi pwedeng kunin ng ibang tao sa iyo, yun yung edukasyon. Ang lupa pwedeng kunin yan, ang kotse, ang damit, at lahat, bahay, pwedeng kunin lahat yan except yung edukasyon mo at yung moral values mo. So, I was asking him, baka pwede niyang i-file yung pagbabalik ng GMRC ulit sa mga local kasi parang nawala na yun. We're in the generation na I think it will strengthen the core values of tayong mga Pilipino, di ba? Tayo, laging tinitignan kung anong grade mo dun sa GMRC, di ba? Hindi ka mataas sa ibang academics, mo, but yung GMRC mo, titignan because that's your moral standard. That describes you as a person kung sino ka ba. So, I think yun yung isa sa gusto niyang i-file na doon, na maibalik talaga sa